We are more than just a church. We are a family who deeply cares for each other, a family who puts Jesus at the center, a family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Raining Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country, and even around the world. Our leaders, Pastor Lito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the reigning light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! One, two, let's go! Everyone shout! One, two, lahat ay tumalon!
'cause I'm free, yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. 'Cause now I'm free, yeah. There is nothing holding me. 'Cause I'm free, yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. Now I'm free. Come on, let's declare it. Let's go. No weapon formed against me will overcome. The enemy is defeated. Hey. Jesus has won. No weapon formed. No weapon formed against me will overcome. Will overcome. The enemy is defeated. Hey. Jesus has won. No weapon formed against me. Yeah. Will overcome. The enemy is defeated. Jesus has won. Now I'm free. Yeah. There is nothing holding me. Come on, shout it out loud. 'Cause I'm free. I'm free. Yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. Yeah. There is nothing holding me. 'Cause I'm free. Yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. The enemy is defeated. Jesus has won. 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 For the last time, declare it. The enemy is defeated. Jesus has won. The enemy is defeated. Jesus has won. Go on, give that. Yung pag-ibig po ng Diyos, makapangyarihan yan para magbago ka. You need to do something, build something new for the We Lord. are not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nire-respect ang ating free will. So this The is all about response. restoration. It comes from within, not comes from the outside. So At umasa po tayo na matatapos I know natin that ang mga this bagay. is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. So I just want to share seeking God first. Seeking God first. Alam nyo ba, mga kasama, mga kaibigan, maraming naghahanap kay Lord, hindi first, last. Kung hanapin nila si Lord, pag wala na silang magawa. Kung hanapin nila si Lord, kapag hirap na sila. Kung hanapin nila si Lord, yung dulong bahagi na lang ng buhay nila. Mga kasama, ang paghahanap sa Panginoon, dapat una. Pakisabi sa katabi, dapat una. No? Sino po yung excited ka na paghahanap sa Panginoon, dapat una? Ito, minememorize natin ito mga kasama, minememorize natin ito mga kapatid, yung pong Matthew chapter 6, verse 33. Now, Matthew chapter 6, verse 33. Minememorize natin ito, but this very day, ang gusto po ng Panginoon, maging buhay ito sa atin. Sabi mo sa katabi mo, maging buhay sa'yo, no? No, ito po yung sinabi ng Panginoon, but seek first His kingdom and His righteousness,
And all these things will be given to you as well. Ang context nito ay patungkol sa pagkain. Ang context nito ay patungkol sa damit. Ang context nito ay patungkol sa inumin. Ang context nito ay patungkol sa tirahan na kung saan yan ang pangangailangan ng tao. Pero ang sabi ng verse, sabi niya, but seek Him first. Mahalaga po na makuha natin yung essence na seek God first. Unahin natin ang Panginoon. Marami pong mga bagay na hindi na natin siya nauuna. Seeking is all about looking. Seeking is all about longing. Pakisabi sa katabi, dapat talaga ninanasa ang Diyos. Pero dapat una. No, dapat una. Marami tayong ninanasa sa buhay natin, pero hindi si Lord ang una. Come on? And then merong mga isi-share ako sa inyo ngayon na nawa, ma-realize po ng bawat isa sa atin ang mga bagay nito. Longing is all about something na kung saan meron tayong malalim na hinahanap. No, we need to desire God in our life. And yung desire na yun, dapat si Lord ang una. Pakisabi sa katabi, si Lord ang una. Seeking is looking. Looking is all about something na meron kang nakikita. Na meron kang hinahanap. Kung ano yung nakikita mo, yun yung kung anong hinahanap mo, yun ang makikita mo. So kaya mga kasama, looking is after one thing. Looking is after vision. Looking is after focus. So we need to focus on God. Kaya mga kasama, dapat maintindihan natin mabuti, mga kasama, mga kapamilya, mga kaibigan, yung bagay na kung saan, papaano ba hahanapin ang mga bagay na ito? At kapag nawala tayo sa focus, marami na tayong hahanapin na hindi ang Diyos. No, kaya dapat makita nating mabuti ang mga bagay na ito. Huwag kang ma-out of focus. Dapat ang focus natin, number one, si Lord. Hindi yung mga bagay na sitwasyon o anumang pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. We are created to be with God. So ang identity natin, ang identification natin, it is not the things of the world. But our identity, our identification is none other than God. Kaya kahit na anong tingin sa iyo ng mundo na ikaw ay bigo, ikaw ay talunan, basta meron kang Diyos, ikaw ay tagumpay. Come on! So bigo ka na sa karir, bigo ka na sa negosyo, bigo ka na sa relasyon, marami kang kabiguan sa iyong buhay. Pero pag meron kang Diyos, hindi ka bigo. At lahat ng wasak sa iyo, bubuuin ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay na nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos. So we cannot live without God. Mga kasama, hindi tayo kayang mabuhay na wala ang Diyos. Hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. Kaya mga kapatid ko, dapat maunawaan natin itong mga bagay na ito, na dapat wag tayong mag-focus sa mga bagay na hindi ang Diyos. So si Lord lang ang focus natin. Pakisabi, si Lord lang ang focus. Para wag ma-out of focus. Nagaget nyo mga kasama? Because if you are out of focus, you are missing the point. Hindi mo na alam kung anong punto ng ginagawa mo. Sabi mo sa katabi mo, don't miss the point. Don't miss the point. So you need to see the point in God's perspective. If you lose your focus about the things of, or if you lose your focus to God, magkakaroon na tayo ng distraction. No, magkakaroon na tayo ng distraction. Kaya hindi tayo pwedeng mabuhay na wala ang Panginoon at nabubuhay lang tayo dahilan sa Panginoon. Kaya ang Panginoon siya ang una
sa buhay po ng bawat isa sa atin. Alam nyo, ito po yung malaking problema ng tao sa harapan ng Diyos. What is the point? We miss the point if we are focusing sa mga bagay sa mundo, sa mga bagay na nararamdaman natin. We lose the point if we are focusing on pleasure. Pakisabi sa katabi, pleasure. So ano yung pleasure na yan? Mga kasama, tingnan niyong mabuti. Gusto kong basahin sa inyo itong sinabi ng verse doon sa Genesis chapter 2, verse 23. Ang Genesis chapter 2, verse 23 ay kasunod ng Genesis chapter 3. Ang Genesis chapter 3 is all about the fall of man. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos maganda. Pakisabi sa katabi, lahat ng bagay na ginawa ng Diyos maganda. And our God, who is the creator of everything, hindi siya nagkakamali. Come on, somebody, hindi siya nagkakamali. Pakisabi sa katabi, hindi nagkakamali si Lord. Because He is our creator. Hindi pwedeng magkamali si Lord because of His supremacy, because of His supreme power. He created everything. So hindi nagkakamali ang Diyos. Kahit na meron kang nararamdamang mali, may naiisip na mali, tandaan mo, ang Diyos hindi nagkakamali. Pakisabi sa katabi, hindi nagkakamali ang Diyos. And I just want you to be with me in this particular verse. Ang sabi ng verse, ito'y walang iba kundi si Adam. Si Adam kasi malungkot. Kasi wala siyang kapartner. Nagiget niyo mga kasama. At ayaw ng Diyos na si Adan ay nag-iisa. Ang gusto ng Panginoon, meron siyang kapartner. Kaya yung punto na gustong maintindihan natin, in everything that God was created and everything that God did, it is for His glory. Pero dapat nag-i-enjoy ka rin. Pakisabi, dapat nag-i-enjoy ka rin. Kaya nga, ayaw ng Diyos na si Adan ay nag-iisa kasi mahirap na kasama ang Diyos pero malungkot si Adan. Nagiget niyo mga kasama? Yung mga hayop, may mga kanya-kanyang partner. Pero si Adan walang kapartner. Nagmamanage siya ng garden, pero wala siyang kapartner. Malungkot si Adam that time. Pakisabi sa katabi, ayaw ng Diyos na malungkot ka. Are you with me? Kaya lang ang gusto ng Diyos, maging masaya ka, nakasama siya. Come on! Sino dito yung minaiintindihan ka? At maraming mga tao gustong magsaya pero malayo sa Diyos. Hello? At akala ng mga tao ang Diyos kabiguan. Hindi po kabiguan ng Diyos. Siya po yung ating buhay, siya po yung ating tagumpay. And look at the statement of Adam here. And I was so shocked. Matindi po yung tama sa akin ito. Sabi ko, pambira, kasama na niya si Lord. Nakakausap na niya si Lord. At napakaganda na ng kanyang kalalagayan. Ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Then the Lord God made a woman from the rib. He had taken out of the man. And He brought her to the man. Pakisabi sa katabi, ang tindi mo, Lord. Ang gusto mo sa relasyon, una ka. Nagiget nyo mga kasama. So pinaghilom yung sugat, tapos yung babae, ginawa sa pamamagitan ng tadyang na yon. Ang ganda. Napakahusay, napakatindi ng plano ng Diyos. Everything was beautiful. Even the woman. Even the man. Kasi walang nilalang si Lord na pangit. Sino pong may nasusundan dito?
Kaya lang dapat maintindihan natin itong mabuti. No, maintindihan natin mabuti. Lahat ng bagay, si Lord ang may gawa. Para sa ikabubuti ng tao. Hindi gumawa ang Diyos para sa ikasasama ng tao. Because God is good. There is no bad in Him. But sometimes, we miss the point of God for us and for God's purpose, for God's intention, because of pleasure. Pakisabi sa katabi, pleasure. Ginawang babae, pagkatapos, si Lord pa yung nagbigay ng babae doon sa lalaki. Kaya huwag kang mamumroblema sa kapartner mo. May i-deliver si Lord. Si Lord ang nag-deliver. Tama? Dinala Lord. Hindi siya nag-mine, pero may nag-deliver. Hindi rin siya nag-art to cart, pero may na-deliver. Kasi ayaw ng Diyos na malungkot ang tao. Sino po yung minasusundan? Kaya kung ikaw ay nalulungkot ngayon, you miss the point. So do not miss the point because of your pleasure. Ito na ngayon, mga kasama, nung i-deliver, nagising na siya. Sabi mo sa katabi mo, ang tindi ni Lord. Ginising pa siya. Totoo ba na lahat ng tao hindi nagigising? Sabi mo, buti na lang, nagising ka ngayon. Don't miss the point. Ito na ngayon, because of pleasure, sabi ng lalaki ni Adam, the man said, "This is now bone of my bones." Whoa. And what? And flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. What is the pleasure here? The pleasure here is, wow, this is a beautiful woman. Tindi ng babaeng ito. Siya na talaga. Ang ganda niya. Galing siya sa akin. Buto ng aking buto, laman ng aking laman. Babae ang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa akin siya nagmula. My question is this, where is God in the scenario? Where is God in the scenario? Pakisabi sa katabi, minsan pag natutuwa ka, nawawala si Lord. Are you with me? Sometimes na-overwhelm tayo ng mga bagay na maganda na bigay ng Diyos. Because we miss the point. The point is, kaya may babae para magpuri sila sa Diyos, para magpasalamat siya sa Diyos, hindi para buto ka ng aking buto. Laman ka ng aking laman. Babae ang itatawag ko sa iyo sapagkat sa akin ka nagmula. Hello? Kaya po merong Genesis chapter 3. Because the man missed the point because of his pleasure. Pakisabi sa katabi, yung pala yun. Hindi naman masama ang umibig eh. Hindi naman masama ang humanga eh. Pero huwag mo lang kalimutan si Lord. Don't miss the point. Everything is for God's greater glory. Everything belongs to God. Don't miss the point. Pakisabi sa katabi, don't miss the point. Itong pandemic na ito, don't miss the point. Ang pandemic para sa glory ni Lord. Ang buhay para sa glory ni Lord. Ang kamatayan para sa glory ni Lord. Parang ayaw nyo. Don't miss the point. Kaya merong relationship para sa glory ni Lord. Don't miss the point. Because of your pleasure. Matindi siyang mag-mine.
nawawala ang focus, nalulus yung point kapag ka pinagbigyan ng pleasure. Kaya pakisabi sa katabi, pleasure. Dapat kasama si Lord. No, mga kasama, hindi ka pwedeng masaya na hindi kasama si Lord. Temporary yan. At kapag masaya ka na hindi kasama si Lord, tandaan mo, problema yan bukas. Kapag meron kang ginagawa na hindi mo kasama ang Diyos, nagkikreate ka ng problem. Because you are putting yourself uncovered. Because you are putting yourself in danger without God's protection. Kaya hindi ang Diyos ang nagbibigay ng problema. Kung meron ka ngayon, baka meron pleasure na pinagbigyan ka. Tingnan mo yung katabi mo, buti na lang nandito ka ngayon, ha? Sino po yung minaiintindihan ka ngayon? So, ito yung, ang ganda ng intensyon ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nag-iisa ka, pero nung may babae na, nasaan ang Diyos? Parang ito, noong nag-aaral ka, di ba, sana makagraduate ako, tapos mag-graduate, magtatrabaho ko. Nung magkatrabaho ko na, nasaan ang Diyos? You missed the point. Nakakita ka ng babae, nakakita ka ng lalaki, nagpakasal kayo. Tapos naging kayo. Pero kung hindi mo nakikita yung purpose, you miss the point. Hindi lang para magpakasal. It is for God's greater glory. Dito yung mga single. Tasan kami ng mga single. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na ha? Hindi porke maganda yan, ipagpapalit mo si Lord. Hindi porke kinikilig ka dyan, masayang-masaya ka dyan, ipagpapalit mo si Lord. Hindi porke ang sarap-sarap, ang ganda-ganda, ipagpapalit mo si Lord. Don't miss the point by pleasure. Because God has always the point. Ang problema lang, hindi mo hinahanap. Pakisabi sa katabi, sana hanapin mo si Lord. Tingnan mo doon sa perspective ni Lord. Tingnan mo doon sa desire ni Lord. No, para po maintindihan natin ang mga bagay na ito. So sabi niya, this is bone of my bones. This is flesh of my here. Sana si Lord. Si Lord kaya nagpatulog sa'yo. Si Lord kaya ang kumuha ng tadyang. Si Lord kaya ang gumawa doon sa buto na babae. At si Lord kaya ang nag-deliver sa'yo. Tapos nung meron ka ng ganyan, asa na si Lord? Bye-bye na. Kaya yung may, delikado yan. Pakisabi sa katabi, delikado yung may. Hindi sa'yo, kay Lord. Wala kang sa'yo, kay Lord. Pangalan ko, babae ko, asawa ko. Anong pangalan? Anong babae? Si Lord lahat. Don't miss the point. Pakisabi sa katabi, don't miss the point. Don't miss the point. Seek God first. Bago yung babae, yung Diyos muna. Hello? Paki-wave naman ng mga merong nare-realize ngayon. And then paki-clap yung inyong kamay. Ang problema kay Adam, ang naging first niya, yung babae, naging second si Lord. Don't miss the point. Pakisabi sa katabi, wag mo talagang imimiss. Seek God first. Seek God first. So, si Lord muna bago babae. Di ba, Mel?
Si Lord muna bago babae, di ba, Mark? Alive na alive si Mark. Active na active pa. So mga kasama, do not miss the point of God for your life because of pleasure. Because of pleasure. Do not miss the point of God. Kaya ka binigyan ng babae. Parang, anak, para magpasalamat ka naman sa akin. Dati puro hayop lang ang kasama mo, ngayon may tao ka na kasama. Tapos may kasama ka ng tao, nasaan ako sa senaryo? Nagiget yung mga kasama? Ang tao ay marupok. Kaya after nung kanyang declaration na yon, merong fall of man in the book of Genesis chapter 3. Kaya bumagsak si Adan because of my bones, and flesh of my flesh. Sabi mo sa puro kasi siya. Malungkot ako. Wala akong kapartner. Hindi pa siya nagsasalita, kita na ni Lord. Kita na ng Lord na nalulungkot siya. Pero si Lord, grabe, ano? He is not on a hurry, but He is always on time. So, nagbigay siya ng babae. Kaya lang, because of pleasure, na-miss ni Adam yung point. Don't miss the point. Seek God first. No, kaya mga kasama, sabi mo sa katabi mo, seek God first. No, seeking God first is always na ikaw talaga yan. Kasi hindi tayo mabubuhay na wala si Lord. No, tandaan niyo po, hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. Kasi ang Diyos ang iyong proteksyon, siya ang iyong buhay. No, sometimes we miss the point because of pride. Sometimes we miss the point because of pride. So mga kasama, medyo layuan natin. Yung senaryo na nagkasala si Adan, sabi niya, this is bone of my bones and flesh of my flesh. Alam nyo, bago pa mangyari yung ganong klase, meron na nangyari sa heaven. Meron doong isang anghel na nasa langit. Angel from heaven. Merong magandang intensyon ang Diyos sa kanya. Siya po yung worship leader in heaven. And his name is Lucifer. Gandang pangalan ng Lucifer. Pangit lang ang ugali. Minsan takot na takot tayo sa pangalan, pero meron tayong ugali niya. Sa pangalan ka lang takot, pero sa ugali niya, hindi. Pakisabi sa katabi, do not miss the point by upholding pride in your life. Alam niyo itong si Lucifer, gusto ko kayong kwentuhan. Gusto niya ng kwento? Si Lucifer, tingnan niyo po itong Isaiah chapter 14, verse 12. Because of his pride, ito yung nangyari sa kanya. How you have fallen from heaven, morning star. Tala sa umaga. Imagine mo, saan ka nakakita ng tala sa umaga? Kay Lord lang yan. Tayo, nakikita natin ng mga bituin sa gabi, pero si Lord may bituin sa umaga. The morning star. And sabi niya, you have been cast down to the earth. Whoa! Cast down to the earth. You who once laid low the nation. Talagang pinabagsak niya lahat. Mga kasama, si Lucifer yan. Gusto kong ipakilala sa inyo ang kanyang pangalan para ma-identify nyo ang kanyang ugali. Sino po excited dito sa ugali? Ibinagsak sa dito. Particular sa earth. Particular sa Garden of Eden. Because of what? Pride. He missed the point. Ang sarap kayang kasama palagi ni Lord.
Pero bakit kayo inihulog? Bakit kayo nilaglag? Bakit kayo inalis doon sa langit? Tapos ibinagsak ka sa lupa? Don't miss the point. Don't miss the point. Do not miss the point by having pride in our life. You said in your heart. Meron ka bang heart? Sabi niya, I will ascend to the heavens. I will ascend to the heavens. I will rise my throne above the stars of God. Imagine mo, lalampasan pa si Lord. And then what? Eto sabi, I will set enthroned on the mount of assembly on the utmost height of the Mount Sapon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Mga kasama, nababasa niyo po ba yan? Kaya siya binagsak dahil sa ugali niya na kay Adam, puro may. Pero sa kanya, puro ay. Hindi na niya hinanap ang Lord, hindi na sinunod ang Lord, kundi ang tinitingnan niya sa sarili niya. Gusto pa niyang lampasan si Lord. 5 ay yan, simula 13 and 14. Pakisabi sa katabi, wag puro ikaw. Kapag tinitingnan mo ng sarili mo, mamimiss mo yung point na makita mo ang God sa life mo. Si Lucifer, worship leader siya. Si Lucifer, ang ganda ng position sa langit. Talagang pag nag-worship siya, pati si Lord, imagine mo, pag nag-worship si Lucifer, pati si Lord na be-bless. Kaya lang, it is not the way of worship, but the attitude of worship. Ang problema dito kay Lucifer, puro ako. Hihigitan ko pa siya. Gagawa ako ng aking sariling kaharian. Lalampasan ko pa ang Diyos. Pakisabi sa katabi, iwasan natin ang puro ikaw. Karakter ni Lucifer yan. Nagiget nyo mga kasama? Attitude ni Lucifer yan. Wala nang focus sa Lord, nasa kanyang sarili lahat. So it is not about ourselves. It is not about the things that we do, but it is all about our character. Matters to God. Imaginin mo, nagre-rebelde sa langit, gustong palitan ng Diyos, gustong higitan ng Diyos, gustong magtayo ng sarili niyang kaharian, shoot sa garden. The fallen angel. The fallen angel. Kaya pagdating doon sa Genesis chapter 3, kung bakit merong bad doon sa lugar na yon, sa puno, no, di ba merong tree of life? And then meron ding tree of good and what? Evil. Good and evil. Mga kasama, lahat ng ginawa ng Diyos maganda, pero bakit merong napasamang evil? Pakisabi sa katabi, because of the fallen angel. Lucifer. Alam niyo si Lucifer? Maganda lalaki yan. Matindi yan pagka nagsalita yan, parang talagang maniniwala ka. Kasi, di ba, matindi ng kasinungalingan ni Satanas. Di ba si Satanas at si Lucifer, si din yan eh, mapandaya yan eh. Tama po ba? Nabasa ba natin yan? Talagang pagka nagsalita yan, mapapaniwala ka. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga parang spiritual language na hindi mo makita sa kanyang attitude. Hello? Kumusta ka? Ang buti-buti ni Lord. Parang totoo. Kaya makikita mo ang katotohanan doon sa karakter na pinamumuhay niya. Pag ang tinitingnan niya ang kanyang sarili, Lucifer yan.
So dapat ang focus natin, it is not all about ourselves. It is not the things that we do, but it is for God's greater glory. Si Lucifer, pambira. Gusto niyang kunin lahat. Nawala na ang Lord. So sometimes we miss the point because of having our pride in our life. Kaya pakisabi sa katabi, dahil matindi talaga yan. Sino dito excited tayo? Magsisik God first na tayo. Seeking God first is very important. No? Hanapin mo muna ang Diyos bago mo gawin ang lahat ng mga bagay. Kasi pag tiningnan mo yung mga magagawa mo na wala ang Diyos, magyayabang ka na. Come on, somebody on this place. Pwede ba bigyan natin ng the best clap si Lord? Because we miss the point. Because we have pride. Ano na lang ako? Ako. Mga kasama, dapat hindi ako, si Lord. So we need to be thankful to God sa mga bagay na nagagawa natin. At lahat ng bagay na nagagawa natin, Lord, it is for your glory. Lord, ang galing ko sumayaw para sa kalwalhatian mo. Para ako si Totoy Bibo, pero sa kalwalhatian mo, sasayaw lang ako para sa'yo. Naiintindihan niyo mga kasama? Hindi para palakpakan ng tao because we seek God first. Hindi doon sa nagagawa natin, hindi doon sa kakayahan natin. We seek God first. Mga kasama, sino may naiintindihan? Hallelujah. Mga kasama, huwag kayo matakot sa pangalan Lucifer. Ang tingnan nyo, yung ugaling Lucifer. Maraming takot sa pangalang Lucifer, pero yung ugaling Lucifer, ang dami sa kanya. Sino may natututunan dito, mga kasama? Bigyan natin ng the best clap si Lord. Mga kasama, lagi kong sinasabi, sin is not sin without I in the middle. Remove you and put God at the center. Put God at the center para maiwasan natin yung Lucifer character. Lucifer attitude. Alam mo kasi, si Lucifer, walang magaling kundi siya. Pakisabi sa katabi, ingatan mo yan ha. Aminado ako mga kasama. Magaling ako, pero may mas magaling sa akin. Pero may mas magaling ako kaysa sa iba. Pero hindi porque magaling ako, ipagyayabang ko na yon. At sasabihin ko, hina naman ito, ang sablay naman ito. Mga kasama, the more na gusto mo mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ibalik mo lagi sa Lord ang glory. Kaya po hindi ako makatigil kasi alam ko na maraming tao nangangailangan, maraming pastor nangangailangan, maraming churches na nangangailangan. Kaya lang, yung 5 ay na to, mga kasama, tingnan niyong mabuti. Ano sabi niya? Una, I will ascend to the heavens. Imagine mo to the heavens. Superlative. No, meron kasing heaven, meron nakikita tayo sky, may nakikita tayo na clouds, nakikita heaven ang tawag natin diyan. And then yung galaxies, heaven ang tawag natin diyan. But yung dwelling place ni Lord beyond galaxies. So kaya, ito si Lucifer, sabi niya, lalampasan ko pa yun. Ang tindi talaga, no? Lampas pa sa langit. So I will make my throne above the stars of God. Imagine mo, may star si Lord, mas mataas yung kanya. Lucifer talaga no? Sino dito yung pagka may pinakita sa'yo, wala ka nang makitang magaling kundi ikaw. Lucifer talaga. Tapos pag may nakitang pag nakita mo gano'n, ay, wala, pangit siya. Puro gawa mo na lang ang maganda. Tapos yung iba pangit, Lucifer. Sino dito may naintindihan, mga kasama? Kaya bawat isa sa atin may kahusayan, pero hindi ka pa totoong mahusay, may ihuhusay ka pa. Basta nagpapasakop tayo sa Panginoon. Basta nawawalan tayo nawawala yung I sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Sabi niya, hihigitan pa niya si Lord. Kaya yung mga gustong makahigit na hindi kasama sa Lord, tandaan niyo po, kaya natin pinagaganda
Kaya natin pinahuhusay para sa glory ni Lord. Hindi para sa atin. Hindi para sa atin. No, mga kapatid ko, lagi nating intindihin ang mga bagay nito. We miss the point because of our pride. Ang pride, sabi niya, and then, third thing, I will sit enthroned on the most of the assembly. Lahat daw, mas mataas siya kesa sa doon. And I will ascend above the tops of the clouds. And I will make myself like the Most High. Imagine mo Lucifer na Lucifer. Mga kasama, hindi masama na gumaling ka. Ang masama, yumabang ka. Kaya mga kapatid ko, do not miss the point because of pride. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama, seek God first. Kasi may tendency talaga. Mga kasama ko, may tendency. Sabi mo sa katabi mo, oops, may symptoms. May sintomas. No? Mga kasama, tingnan nyo, no? Doon sa Genesis chapter 3, nandoon yung evil. Yung good and what? Evil. Bakit nandoon? Kasi nandoon si Lucifer. Ang galing naman ni Lord. Ano? So dinabi na, shoot sa puno. Kaya ang bunga niya ngayon, may bad. Kasi nandoon si Lucifer. May portion lang yan. Kukunti lang yun. Mas makapangyarihan si Adan, mas makapangyarihan si Eva, kaysa kay Lucifer na naging ahas. Hello? Nagaget niyo po ba mga kasama? Kaya wag ko yung, grabe si Satanas. Ang tindi ng demonyo. Hindi matindi ang demonyo, wala siyang tindi. Inuuto ka lang yan, binabanggit mo lang, kaya siya tumitindi, gawa mo. Hello? Nagiget? Wala siyang kapangyarihan sa buhay natin. Kaya lang nauuto tayo. Sino po dito na minaintindihan ka ngayon? So seek God first. Remove yourself at the scenario and hanapin natin si Lord doon sa ganung bagay. Alam nyo, mga bagay na dapat nating iwasan para tayo mahanap natin ang Diyos. Sino dito excited ka sa mga bagay na dapat iwasan para makita mo ang Diyos? No, iwasan mo yung salitang me. Ako. Sino dito yung puro na lang ako? Di ba? Yung mga nanay, di ba? Ikaw ang nagtatrabaho. Ikaw pa yung naglalaba. Ikaw pa yung nagsasaing. Ikaw pa yung nagluluto. Ikaw pa yung naglilinis ng bahay. Ikaw. At napansin ko, lahat ng mga nagiging ikaw, nagiging ako, yumayabang. Nakakita na kayo ng nanay na masipag naman siya. Malinis naman sa bahay. Pero parang dragon. Huwag kayong magdudumi. Imaginin mo. Nagaget yung mga kasama? Kung gagawa ka, huwag kang magreklamo. Kung gagawa ka, huwag kang magyayabang. Hindi ikaw kaya mo nagagawa yon. Seek God first before me. Alam nyo kaya nagkakagulo eh. Dahil lang sa pag may nagawa ka na, parang iba ako eh. Nakaranas na kayo ng ganito? Ito, talaga to, pinagsisihan ko talaga to. No, pinagsisihan ko talaga. Ako kasi pag naglinis, malinis talaga. Ayoko may na konting dumi. No, yung asawa ko sabi niya, Love, maganda sa sapatos yung may dumi. Talagang pinipilit kong gustuhin na madumi yung sapatos. Maganda, maangas yung dating ng sapatos sa may dumi. Pero ako ayoko nung ganon. Alam niyo, one time, pinalinis ko yung lamesang, yung ganon, yung monoblock, doon sa bahay. Pinalinis ko. Pagkita kong ganon, meron pa. May dumi pa. Sabi ko, merong me eh. Sino dito excited sa me? Sabi ko, sino ba naglinis nito? May dumi pa. Ako nga! Wow!
Sino dito? Sino dito may ganon? Sino dito may ganon? Pag ikaw ang tumira, parang ang ganda. Pag ang iba, hindi. Parang gusto mo ikaw na lahat. Nagiget niyo mga kasama? Nakaka-relate? Sa mga nanay na mi, sa mga tatay na mi. So, iwasan niyo yung mi. Alam niyo talaga, nireview ko ng Lord doon, and then, nilinis ko, nilagyan ko ng sunrox, nilagyan ko ng sabon. Talagang ang puti. Oh, tingnan nyo. Tingnan mo yung kanina, tingnan mo yung ngayon. Wow! Me. Nagiget nyo mga kasama? Ako, umami na, ewan ko ikaw. Ako, umami na ako. Ewan ko ikaw. Talaga merong me. Yung ba sa, yung parang angat ka sa iba. Ingatan mo yon. You need to seek God first. Before yourself. You need to seek God first. Ano yung review ko na Lord? Ikaw na mayabang. Pagod ka naman. Oh, nga Lord. Ikaw na magaling. Pagod ka naman. Review ko ni Lord. Sabi ko, tapos yung attitude ko, parang mas magaling ako kaysa sa iba. Sabi ko, Lord, sorry. Alam niyo yung sunod, ang ginawa ko, meron pang isang lamesa, ang ginawa ko, kinuha ko yung sabon, kinuha ko yung sunrox, tapos isinama ko yung kasama namin, no, nasa bahay. Sabi ko, bro, ganito paglilinis. Kusutin mong ganyan, sabunin mo ng ganon. Tapos pagka nasabon mo na, saka mo tuyuin. So, ginanon ko muna. Ako muna doon sa unang kalahati. Tapos, tinitingnan ko, nakukuha na niya. So ngayon, hindi na ako tagalinis sa lamesa. At hindi na rin ako nagyayabang. Alam mo, pag nagyayabang ka, hindi ka nagtuturo. Pag nagyayabang ka, hindi ka nagtuturo. Pero kung gusto mong mawala ang yabang, magturo ka. Sino dito mga kasama? Sino may natututunan? Kaya ako, marami akong mga pastor na tinutulungan para hindi ako magyabang. Hello? Sino dito, ikaw ng pinakamagaling na negosyante, ikaw ng pinakamagaling mag-aaral, ikaw ng pinakamagaling na anak, ikaw ng pinakamagaling na asawa lalaki, ikaw ng pinakamagaling na asawang babae. Pero yabang mo. Me. Don't me. Don't me. Others na lang. Don't me. Alam mo, hindi mahalaga yung tatak mo eh. Ang mahalaga yung tatak ni Kristo. Kasi yun ang ginawa ng Diyos sa akin eh. So kaya mga kasama, nung maintindihan ko, oo nga, no? Sabi ko, Lord, salamat sa wisdom. Hindi na ako nahihirapan. So sino po dito yung may natututunan ka na ngayon? Sabihin mo, iwasan mo yung me. At iwasan mo rin yun, yung kay Adam. Yung may. Yung may. Bone of my bones and flesh of my. Kaya Lord, diyan ka na. Dito na ako. May. So hindi naman, wala naman tayo atin eh. Kay Lord naman lahat eh. Tama? So kaya yung buhay ko, kay Lord. Yung asawa ko, kay Lord. Yung anak ko, kay Lord. Lahat ng bagay na sa akin, kay Lord. Mga kapatid ko, mga kasama ko, dapat ganito tayo mag-isip. Sabi mo, wala kang sayo. Pero meron kang Kristo. Sino dito, wala kang sayo, pero meron kang Kristo. At yung Diyos, sapat na sayo yun. Sasaya ka na meron kang Lord. Nagiget nyo mga kasama, naiintindihan nyo? Sino dito yung gusto mong sumaya na merong Lord? So kahit wala ka ng mga bagay sa mundong ito, tandaan nyo, kapag meron kang Lord, magkakaroon ka niyan. Because you have your God. So, pwede sabihin natin, my God. My God. So, importante na meron kang my God. Hindi mo sinasabing my goods. My glory. Diba? Hindi natin sinasabi yung mga bagay na yun. Dapat talaga my God. So, sino po dito yung excited ka? Meron kang my God.
shall supply all your needs according to His riches. No, kaya mga kasama, seek God first. Napaka-importante nito. Bago yung ikaw. No, bago mo matagpuan ang iyong sarili, hanapin mo muna ang Diyos. Marami mga tao, hindi nila alam kung saan pupunta. Hindi, saan ka pupunta? Hinahanap ko sarili ko. Nakarinig na kayo ng ganon? Nakarinig na kayo hinahanap yung sarili niya? Hindi ko makaintindi ng pakiramdam ko, hinahanap ko ang aking sarili. Hello? Hindi mo makikita ang sarili mo hanggat di mo nakikita ang Diyos. Mawawala ka talaga pag hindi mo alam kung at sino ang Diyos mo. So, sino po dito may natututunan? Kaya pag may nakausap kayo, hindi ko maintindihan, nalilito ako, ganito, yung isipan ko, yung damdamin ko, naglalaban-laban, ang gulo-gulo. Hanapin ko muna sarili ko. Ligaw eh. Hindi mo makikita ang sarili mo hanggat di mo nakikita ang Diyos. Hanapin mo muna ang Diyos. At ang Diyos, mga kasama, hindi magpapakita sa'yo ng parang magic, lalabas na nakaputi. Anak. Hindi ganun. May papadala sa sa'yong tao. Come on! Hindi pwede yung mystical. Kami lang ni Lord. Ano kayo lang ni Lord? Saan mo nakita yan? No, mga kasama, hindi kasi Adan na kinakausap ni Lord. May padadala sa'yo si Lord. Sino dito kapasalamat siya sa kanyang leader? Amen. Hindi ang kalaban, ha? Hindi ang kalaban. Padala sa'yo ng Diyos yan. Nagiget nyo, mga kasama. Bakit? Eh, puro kasi may eh. Nararamdaman ko. Di ba? Hindi lalabas si Lord na gano'n. Anak, kakausapin kita. Hindi gano'n. Nagiget nyo, mga kasama. So, alisin natin sa atin yung mga mystical point of view na ganun. Ang Diyos nangungusap ngayon sa mga taong nakapaligid sa'yo. Sa spiritual family natin, nagiget nyo mga kasama? Kaya pakisabi, huwag ka mag-isolate. Huwag ka magdi-disconnect. Kasi may ibang kakausap sa'yo. Hello? Sino dito nakausap ka na? Yung parang gusto mo na siyang maniwala sa kanya. So, kaya iwasan nyo yung may. No? Iwasan yung may. Sino dito, iwasan natin yung may. So, ito pa, yung mind. Mind. Marami niyan. Pag marami kang mind, marami kang deliver. Pag marami kang mind, marami kang deliver. At pag marami kang deliver, dami kang babayaran. Merong COD, may GCash, may Paymaya, ang daming mode of payments. Pero lahat ng bagay may bayad. Lahat ng gusto mong makuha may kapalit. Ulitin ko, lahat ng gusto mong makuha may kapalit. Pero pag kinuha mo ang Diyos, lahat ng bagay meron ka. Walang kapalit ang Diyos sa buhay natin. So sabihin mo sa katabi, mine. Si Lord lang. Sino dito magmamine ka na kay Lord? God, mine. Kahit pa anong ibayad natin dito, anong kapalit natin dito, pipiliin natin si Lord. Pipiliin natin si Lord higit sa kasikatan. Higit sa kayamanan. Pipiliin natin si Lord. And last, it's all about I. Yung pong mga bagay na yan, me, my, mine, and I. Yan po yung mga pampalayo. Kaya dapat unahin natin ang Diyos, hindi ang sarili natin. Alam niyo, ang pinakamatinding kalaban, hindi si Satanas. Ang pinakamatinding kalaban, sarili mo. At huwag naman pag-uwi mo, bugbugin mo sa oh, ikaw talaga matindi kong kalaban. Sabi ni Pastor, ikaw talaga. Sino dito? May nakita akong gano'n. Tanggiin mo. May makakita akong gano'n eh. Mga kasama, hindi kalaban ang sarili mo. Ang kalaban mo, yung masamang impluensya sa buhay mo. Alam niyo, kapag ka ikaw ay
Namimiss mo yung point? Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. You will have all the pain. Sometimes, you miss the point because of your pain. You miss the point because of your pain. Sometimes, we miss the point because of pleasure. Sometimes, we miss the point because of pride. And sometimes, we miss the point because of pain. Tandaan niyo po, pag wala kang proteksyon ng Diyos, lagi kang masasaktan. Lagi kang masusugatan. Kapag ka wala kang presence ni Lord, wala kang covering. Kaya mga kasama, anumang sugat sa puso, anumang sugat sa kalooban, anumang sugat sa isipan, don't miss the point because of your pain. Alam niyo po ba, pagka ikaw ay may sakit, kapag meron kang pain, physically speaking, kapag meron kang pain, naaapektuhan ang pagkain mo. Kapag ka meron kang pain, naaapektuhan ang attitude mo. Because you have pain. Hindi ka makakain, yung attitude mo, lagi kang galit. Lagi ka nangangaway. Nagmamalasakit na yun sa tao. Sakit nga eh. Hindi mo ko naintindihan, sakit nga eh. Because of pain. You miss the point because of your pain. Hinaharbor mo yung pain. So that's why we miss the point of God in our life because of pain. Nasaktan ako eh. Alam mo kapag may sakit ka, hindi ka lang hindi makakain. Hindi ka rin makapag-isip. Hindi ka makapag-isip ng tama. Yung pag nakaganong ka na lang, pero walang nagpa-process sa mind mo. Because you have pain. At maraming makakasakit sa'yo. Yung trabaho mo, pwede ka niyang masaktan. Yung kasama mo sa bahay, pwede kang masaktan. Kahit nga yung bibig natin, naandoon yung ngipin, naandoon yung dila. Minsan nakakagat pa eh. Pero hindi mo pwedeng bunutin yung dila, umalis ka dyan. Sinasaktan mo ko. Are you with me? Do not miss the point of God in your life because you have toil. You have toiling pain in your life. Mga kasama, tandaan nyo po, if you have pain with you, you miss the point of your life. Pwede tayong masaktan. Pero sandali lang. Sapagkat yung sakit na hindi natatanggal, maniwala kayo, cancer yan. Ikamamatay mo ang sakit na hindi natatanggal. At ayaw ko mangyari sa spirit nyo yun. Don't miss the point. Seek God first and remove the pain in your heart. Let go and let God. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi natin kayang kontrolin ang attitude ng mga tao sa atin. Sometimes we woke up in the wrong side of the bed. We are not on the mood. And then merong nakakaasar. Sino dito yung nakaka-experience ng ganun? Nakakaasar. Hindi mo pwedeng, nakakaasar naman to ah. Hindi pwede yun. Huwag nating patagalin dito. Let go and let God. Seek God first. Not your pain, not your hurt, not your worries, but God in your life. So, can we stand in our feet right now? Lord, thank you for the message. Thank you for the life of Adam. Thank you for Lucifer. In-expose natin yung attitude ni Lucifer. Ang nakakatakot kay Lucifer, hindi yung pangalan. Ang nakakatakot kay Lucifer, hindi yung itsura, yung ugali. Deceptive siya. Destructive siya. At ang laging hangarin niya, mapalayo tayo sa Diyos. We miss the point of God because of pleasure. We miss the point of God because of pride.
And we miss the point of God because of pain. Hindi ko alam kung lahat to na-address ngayon sa'yo. But thank be to God, you are here. God can heal you. And it is by grace, His unmerited favor, His divine enablement. Ang pagpapatawad, mga kasama, hindi trabaho ko yun. Trabaho yun ng Diyos sa buhay ko. Forgiveness is not my own work. It is the work of God in my life because it is grace. Divine enablement. Hindi ako makapagpatawad pero merong Diyos na handa akong tulungan para ako makapagpatawad. So kung ano man pain na meron ka ngayon, just surrender it to God right now. Let's worship Him. Let's honor Him. Give God the highest glory and honor. And let's be humble before Him right now. Yes, Jesus. What I need is you. Si Lord lang sapat na. Yes, oh Jesus. All I need is you, Lord. It is more than a song, Is you. but it is all about our attitude. It is our character. Is you. Lord, it is not all about me. It is not I. It is not mine. It is not mine. Lord, everything belongs to you, Lord. Is you, Lord. Yes, oh God. All I need is you. All I need is you, Lord. Whoa. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. You are more. All I need is you, Lord. Is you, Lord. Is you. So Jesus. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord, it's you. Is you, Lord. Is you lead me to you forever, Lord. I will pursue. I will pursue. 'Cause you've won my heart. Jesus, Seek you're God first. all that I want. Seek God first. All that I want. Just lead me to you. Lead me to you. Lead me to you. Forever, Lord, I will pursue. I will pursue. Seeking God first is our attitude. Attitude natin ito, mga kasama. It is our being. Kasi hindi tayo mabubuhay na wala ang Panginoon. Amen. All I need is God. All I need is God. It is not your career. It is not your job. It is not the things of the world. All I need is healing. Walang ibang magpapagaling sa'yo kundi ang Panginoon. Walang ibang magre-restore sa'yo kundi ang Panginoon. Walang tatanggap sa'yo kundi ang Panginoon. Sa mga sandaling ito, kung ano man yung nararamdaman natin, magpakaanak lang tayo sa Lord. And Lord, all I need is you, Lord. It is not title, it is not fame, it is not success, it is not riches of the world. But God, it is you. It is you, Lord. Oh, it is you, Lord. All I need is you, Lord. Is you. 'Cause all I need is you. Say it to God, say it to God. Jesus, all I need is you, Lord. All I need is you. Is you, Lord. All I need is you. You are mine. All I need is you,
Don't miss the point. And what is the point? God above all. And God all in all. Don't miss the point. Don't miss the point. And I just want to pray for you right now. Sa mga nandito po ngayon na, Lord, gusto ko kong hanapin ka. Just raise up your hands. If you want to seek God first in your life. Pwedeng ligaw tayo sa mundong ito, pero pwedeng tayong bumalik sa Panginoon ngayon. Marami tayong sinusubukan, marami tayong ginagawa, pero nasasaktan tayo. At kapag ang tao nasaktan, makakasakit din. Pero ngayon, ang maganda, pwede tayong bumalik sa Lord. Amen. Lord God and Heavenly Father, we are praying. As a family, as one, Lord God, we come to you in humility. Lord, alisin mo po, Panginoon, yung mga bagay na nag-aalala kami. At Lord, unahin ka namin sa lahat ng bagay. Sapagkat ito ang gusto mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Father, we come to you. Lord, ikaw pa lang ay sapat na sa buhay namin. May mga bagay na nawala sa amin. May mga bagay na nasira sa amin. Pero Lord, ikaw ang magbubuo at magbabalik ng mga bagay na ito. Lord, maaaring ang meron dito, Lord, maaaring merong mga nangungulila. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magpuno sa kanilang pangungulila. Lord, marami dito maaaring may mga pangarap, pero Lord, ngayon po, ikaw po ang pangarapin namin sa aming buhay. God, bumalik po kami sa iyo, Panginoon. Mahalin ka namin ng lubusan. Gawin namin ang iyong banal na kalooban. Lord, we come to you. Lord, you are the God of all, and you are the God all in all. Lord, nawa po, nakita namin ang mga bagay nito. Ikaw pa lang ay sapat na sa buhay namin. Lord, I pray, kung sino man ang mga wounded in heart right now, I pray, God, sa mga pusong nasaktan. I pray, God, touch them. Lord, alisin mo po yung galit, alisin mo po yung sakit. Alisin mo po yung pait at palitan mo ng pag-ibig mo, Panginoon. Lord, turuan mo po kaming makakita, turuan mo po kami mag-isip, turuan mo po kami na ikaw ang hanapin namin. God, we come to you. And Lord, after we pray these things, oh God, Lord, we are receiving, Lord God, reconciliation. We are receiving, Lord, right now, restoration. And Father, we come to you, Lord God, with thanksgiving. Lord, hindi po kami uuwi na hindi kami tatanggap mula sa iyo. And God's people begin to pray kung ano yung gusto mong i-deal sa Lord right now. Just surrender everything to God and say it to Lord, I submit to you. I surrender to you, Lord God. And I resist the devil in the name of Jesus. As word in James 4:7, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Get out of my life, devil. Get out of my family, devil. Because we submit to God. Get out of our businesses, devil. Get out of our finances, devil. Because we surrender to God. Get out of our relationship, devil, because we surrender to God. Whoa! And in your spirit right now, receive the fresh spirit that comes from the Lord. Receive the fresh spirit.
God renewed your spirit right now. God renewed your spirit right now. God renewed your spirit right now. Receive freshness from the Lord right now. Receive strength that comes from the Lord right now. Just receive it right now. Receive it. Receive it. Receive in your spirit. The Holy Spirit is here. Whoa. Whoa. You know what? The very breath that we have, it is the breath of God. When God created Adam, He breathed into his nostril the breath of life. The breath of God. Our very life. The spirit that we have. Nakukontaminate yan minsan. Kapag hindi tayo nagiging maingat, hindi tayo nagsasubmit sa Lord, nakukontaminate yan. But the good thing today, we can receive the precious spirit that comes from the Lord. Tinatanggal niya yung spirit of pride, tinatanggal niya yung spirit of intimidation, spirit of fear, spirit of anger, tinatanggal niya lahat ng mga bagay nito sa inyo. And receive the spirit of love. Receive the spirit of peace. Receive the spirit of unity. Receive the spirit that is humble and submissive. Receive the spirit that is obedient before God. Receive it right now. Receive it right now. Receive it right now. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.